Yan. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Sabado na naman at naririto naman tayo sa ating programang Kontrapunto. At tulad ng dati na ating nakagawian na, bago tayo magpatuloy sa ating programa, humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagdarasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Maraming salangit. Muli, papasalamat po ako sa pagkakaroon po ng itong programa at mga tao, mga kasama natin at sa lugar namin pagdarusan ng programang ito. Alam po namin na ang kalagan po ng mga bagay-bagay na pinag-uusapan sa ating lipunan ngayon na siya magbibigay sa direksyon sa pamamahala ng ating pamahalaan. At binibigyan natin ng kaliwanagan ang bawat isang manunood o sumusubaybay sa programang ito para magabayan po natin ano po ang dapat nilang asahan sa mga mangyayari at paano po sila magkakaroon ng reaksyon sa mga pangyayaring gumagalaw sa ating lipunan ngayon. Muli po kami nagpapasalamat sa ating Panginoon kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. At tulad po ng dati, sabi ko, nung nakaraang Sabado, sabi ko, abangan natin yung mga mangyayari. Ay, hindi po tayo nagkamali. Sapagkat, ang istorya po, habang tumatagal, ito po yung nagkakaroon po, na-evolve po ang kwento. Isang kwento na nanganganak ng mga circumstances para po mapalaki ano ba ang bigger picture nito sa mga nangyayari? Sa akin pong pananaw, ang bigger picture po nito ay itong tunggalian ng Duterte at ng Bongbong na nung panahon 2022 na kung saan sila nagsama, nagkaroon sila ng unity team. At nanalo nga ang team ng Team Unity ng Pangulo si Bongbong at ang pangalawang Pangulo na si Sara. Napakaganda ng kanilang mga programa. Team Unity, pagkakaisahin daw. Pero wala pa yatang isang taon ay nabasag na po ang Team Unity ito. May mga bintang sa ating Pangulo, BBM. Kasi po, kung ating tutunghayan na dapat ang human behavior, pag ako po ay, dati po kasi akong isang manager ng bangko, pag meron po akong bagong branch na inassign sa akin, ang responsibilidad doon sa akin balikat kung ano po mangyayari. At kung mayroon pong pagkakamali, yung dating manager na pinalitan ko, ay aakuin ko na lang. Hindi ko na sasabihin kung ano pagkakamali, para pong respeto na lamang po sa nakaupo. Na ganun din naman po, na tradisyon, ang ginagawa po ng mga ibang papalit sa akin. At ganyan po nangyari po sa amin sa bangko, nagagalangan po kami. Hindi namin po sisiraan yung dati namin pinalitan. Kasi ganito pala, ganun pala, hindi po. Kung maaari, sa loobin na lang natin, atin na lang yun. At meron siyang pagkakamali, parte ang makatulong sa kanya, may constructive criticism. Sabihin natin sa kanya, privately, Mare, medyo tipong, ganun sana, gano'n yun. Pero yung ipapapahatid mo pa sa inyong head office, sa mga kasamahan mo sa bangko na ganito ginawa niya, palpak ang ginawa niya, ano naman hindi naman maganda yung gano'n. Unethical ho yun. Dapat iginagalang natin ang pwesto natin na bilang manager, upang igalang din naman ako ng aking papalit. Ganyan po ang tradisyon na ginagawa po namin sa bangko. Siguro, palagay ko, ganun din ang ginagawa ng iba pang mga organisasyon, maging publiko, paglilingkod sa pamahalaan, sa mga private na
kumpanya. Wala akong siraan. Kung maaari nga lang, tulungan natin, pagpalagay natin, dinatnan natin, mayroong pagkukulang. Tulungan natin para maging maayos yun. Tulungan natin. Tulad po nung nakaraang halala, ito, dito ko na nga po darating tayo. Nung tumayo sila sa entablado, sabi nila, itong gagawin natin, itong programa, joint natin ng Bongbong at Sara. Magtutulungan sila pero wala pa hong isang taon na sira kaagad. Bakit? Kasi, itong si Bongbong naman, nahalala Pangulo yan. Ako po, aminin ko sa inyo, hindi naman po ako Bongbong nung panahon ng halala ng 2022. Ako po ay Lenny po ako. Hanggang ngayon po Lenny pa, makikita po ninyo yung aking mga gamit sa bike ko. Hanggang ngayon nakatatak pa huro ng ang mga Lenny. Kasi pagka tuwing linggo ho, nung bago maghalalan, yung mga kasamahan ko dito sa Metro Manila, kami po ay nagbabike kami sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Nakalagay po namin dito, mga vote for Lenny, mga ganon. Sama-sama po kami. Talagang kinakampanya po namin yan. Kaya, sa amin po, ang pagkakalam namin na si Lenny po ang karapat-dapat. Nga lang po, nang dumating na po ang araw ng halalan na ang bisisyon ng taong bayan na manalo po ang Team Unity. At nakaupo na nga pong Pangulo, itong si Bongbong at si Sara. Inaasahan natin sila magtatrabaho sila para sa ating bayan ay pinangako nila. Ako po sa aking parte, bilang mamamayan po, ay ginagalang ko po yun. Tinanggap ko po, natalo ang aming manok, kasi Lenny Robredo, ganun po ang labanan May nananalo at may natatalo. Tinanggap ko po yan. Sabi ko nga lang, dahil nanalo na itong Team Unity, ay tulungan natin. Isang tabi na muna natin yung mga alita nung nakaraan. Tulungan natin makatayo itong nakaupo. Sa pagkikinakailangan ng tulong ng bawat isa, ang kooperasyon ng bawat isang mamamayan upang itaguyod natin ang maunlad na bansang Pilipinas. Yan po ang ina-expect natin sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa isang malayang bansa, ang kooperasyon ng bawat sektor ay kinakailangan. Kailangan i-contribute natin na mayroon tayo. At kung hindi man tayo makapag-contribute, ay wag na tayong manira. Wag na tayo maging sagabal. Kumbaga sa pamamangka ng manual, magsagwan tayong pare-parehas. Kaya kung ayaw sumagwan, ayaw makisama, tumigil sa pagsagwan. Pero wag mo naman kukontrin yung kaunti na pagsagwan. Hindi naman maganda ho yun. Kung ayaw mo, di tumahimik ka na lang. Yan ho ang pinagsimula ng pagkalas ng Team Unity ni Bongbong at ni Sara. Kasi itong si Rodrigo Duterte, parang hindi niya matanggap na bago na ang Pangulo. Akala niya, sila pa rin ang powerful. Nasanay ho yata siya. Hindi ko maaalis sa kanya sa pagkatao niya, sapagkat sa aking pagkakatanda ho, nung taong 2000, nung siya ay congressman, ang kanyang asawa, na dati niyang asawa, na si Elizabeth Zimmerman, na ina ni Sara, ni Paulo at ni Basti, ang nag-file po ng annulment of marriage. Bakit? Anong dahilan? Bakit nag-file? Dahil hindi na rin po niya kayang makisama dito kay Rodrigo Duterte. So, alam po naman natin yan, na bago magkaroon po ng annulment yan, dissolution of marriage, hindi na pagpapatuloy ng
ng pagsasama na mag-asawa, magpapile po yan ng petisyon sa korte. Alam po naman natin, ang korte ay sa elemento po ng batas yan, ang kanyang ang diringgin kung ano po ang mga kwento at mga ebidensya, doon po magbibigay ng ruling o desisyon ang isang korte. Depende po sa mga ilalatag sa kanya, mga kwento na back up ng ebidensya. Ngayon, bilang judge, kulang ho siya ng iba pang mga kagamitan. Yung po tinatawag natin ng mga pagkuha sa isipan ng mga nagpapile at yung pinapile. Kasi kinakailangan una malaman natin takbo ng kondisyon ng kanilang isipan itong mag-asawa. Bakit ayaw na nilang magsama? May dahilan. So, hindi naman po dyan train ng judge para malaman po ang takbo ng kaisipan ng bawat isa, ng lalaki at ng babae na mag-asawa. So, ang gagawin po niya ngayon, siya ay mag-hire po ng psychiatrist. Ang psychiatrist na ito, ay siya po magdedetermine. Siya po ay magbibigay na series of mga psychological examination para pasagutin po itong dalawang nagtutunggal itong ayaw nang magsama. At din nga po, binigyan sila at lumabas po sa psychological test na itong si psychiatrist na si psychiatrist Dayan. Yan po ang anong lumabas? Ano mga pagkatao? Doon nga, lumabas to sa mga findings na based do sa psychological test na ginawa na mag-asawa, yung pong kay Rodrigo Duterte, lumalabas po talagang meron siyang kaugalian na mahirap talagang kasamahin. May tinatawag tayong narcissistic. Makakanya. Hindi niya ho iniintindi yung kaisipan ng kasamahan niya. Palagi siya ang tama, hindi siya mali. Kaya naman ba natin, ang tao po naman po, hindi perfecto yan. Diyos lamang po perfecto. Siyempre may pagkakamali. Pag nagkakamali, pagbibigyan natin. Ganyan po ang pagkakasabahan eh. Kung mali ka, tanggapin mo. Palagi po tama siya ng tama eh. Kaya yun po, lumabas po ang desisyon ng hukuman na pinawalang bisa na ang kanilang kasal dahil sa kanyang kaugalian ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, yung kaugalian na yan po ang i-apply natin dito. At yung sinasabi ko na kung ano dapat na ugali ng isang mga nanunungkulan na pumalit sa dating nakaupo. Nung maging Pangulo po si Bongbong Marcos, ang layunin naman po niya, magkaisa. Gumawa tayong pamamaraan pag dumulad ang bawat buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Pero po hindi yata katanggap-tanggap kay dating Pangulong Duterte. Siguro nasa isipan niya, wala ka. Kami pa rin mga makapangyarihan dito. Kasi ugali na nila palagi silang nasa taas eh. Wala yung mga presidente sila pa rin. May batayan ho yan. Kasi, ayun ng Panginoon Diyos eh. Sama na sinabi niya eh. Sinabi niya, stupido at piniay pa niya. Panginoon Diyos na yon. At lahat sila lang kumukontra sa kanya, palagi siya ang tama ng tama. Anong sinabi niya sa Pangulo? Na ang Pangulo natin ay mahina, walang capacity to govern the nation, at adik, bangag, nagsasaburaw.
So, bakit mo sasabihin yung ganyang bagay? Bakit mo sasabihin niya? Dapat, sabi ko nga, dapat tulungan natin siya. May sinisiraan natin kagad siya. Pabayaan muna natin kung siya mayroong pagkakamali. Doon tayo umaksyon. Pabayaan muna natin let's him give the benefit of the doubt. Tsaka yung sinasabi mo, pinaninira sa kanya, walang kinalaman sa kanyang pag-govern. Siniraan na ho, ganon. Mahina. Kaya, nung una, si Bongbong po, sabi niya, nababalitaan na niya, na itong si Rodrigo Duterte, may kaso po na isinampa. Itong si Sabio at si Trillanes at ito pong mga biktima ng pamilya ng extrajudicial killing, nag-file po sa International Criminal Court ng kaso laban sa kanya. Ganun nga po ang pangyayari, nang pinailans nga siya, yun, nagkaroon po ng mga investigasyon. Ang sabi nun ng Pangulo, hindi ko ibibigay itong si Duterte sa ICC. Pero ho, siya pinakita ni Rodrigo Duterte na sinisiraan ka, kung napigsasabi, bangag ka, parang wala siyang ginawang tama. Parang kasi bang madali na, wala ka, mag-resign ka na, itong anak kong vice president ang dapat meron ka pang katungkulan, wala ka dyan, wala ka sinabi dyan. Kaya, masisisi nyo ba ang Pangulong BBM Marcos na bago ng isipan na nang lumabas yung kanyang warrant of arrest, nakipag-cooperate ang ating pamahalaan sa international police na kung saan doon po pinadaan pang warrant of arrest. Tao lang po yung tao Ang Pangulo natin, tao lang, may damdamin na katulad natin. May damdamin tayo. Kaya nga po ang sabi ko, kung itong pamilyang Duterte ay tumahimik lang, sana naririto pa. Narito pa sana siya, hindi siya binigay sa Hague. Pinapangako ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito siya lilitisin. Kung kahit hindi nila ipagtanggol si Bongbong, tumahimik lang. Hindi ako ano pinagsasabi-sabi pa Kaya hindi atin po siya masisisi, ating Pangulo. Kung tumahimik siya, sa ngayon, nasa Hague pa rin, nasa Pilipinas pa rin siya. Hindi siya ibibigay, surrender ng ating pamahalaan sa International Criminal Court. At bilang pangalawang Pangulo, itong si Hazard Duterte, wala pong nagagawin ito kundi mag-antay na lang ng 2028 para maging Pangulo. Sapagkat siya po ang Vice President At tutulungan pa ni Pangulong ni Marcos bilang kasamahan. Gagamitin ang kanyang impluensya, ang kanyang ang makinarya ng pamahalaan. Napakahalago yan. Ang political capital ng ating Pangulo. Napakahalago yan. Pagkaka-endorse ng Pangulo, malaki na po ang pag-asa manalo. Sinayang. Sinayang po. Dahil nagmamadali at gusto nila palagi sila ang tama. Ayun ang nangyari. Nasaan siya ngayon? Nasa Hague. At itong si Sara, lumabas na yung mga kaso. Na kung ano-ano na ang lumalabas sa mga kaso. Kaya po nagkaroon ng impeachment case laban sa kanya. Culpable violations of Constitution, itong betrayal of trust, apat pong ano yan sa dalawang impeachment case. Sa impeachment case po yan. Nandiringgin na ngayon. Na, ang degree ng ebidensya ay very overwhelming. Napakataas po ng ebidensya.
na mahirap sagutin po ng kampo ng pangalawang Pangulo. As a matter of fact nga ho, hindi siya umatid sa mga patawag na hearing ng Committee on Justice. Hindi siya umaten. Ang palagi na lamang ng kampo nila, sinasabi nila yung parang teknikalidad, hindi puro sa merito ng mga charges, hindi nila sinasagot po ang mga akusasyon. Hanggang bandang huli ho, hindi sila, nung sinabmit na po ang articles of impeachment sa Kongreso, bilang pagsunod po sa due process, binigyan po siya ng kopya para po siya magkomento doon po sa mga akusasyon lamang sa kanya. Hindi po siya sumagot doon. Ang pinaganyang pinalalabas niya ay yung mga teknikalidad. Wala raw kapangyarihan, may problema raw impeachment. Hindi siya umano doon. Dahil alam ko namin ng iba na mahirap pong sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Akusasyon na bribery, na yung mga confidential funds, na kung sino yung mga tumanggap, kung mga pangalan di natin kilala, sila Piatos, Villamin, Macdo, Villamin, na lumalabas na, wala naman palang ganong tao, nagpapalusot lang, na may tinanggap daw mong grupo ng military, ganitong amount, wala naman po yata. At lumabas pa yung itong unexplained world. Yung kanilang mga sinabmit na datos sa kanilang salin ay hindi po naayon sa bank statement, sa laman ng bank na kanilang tinanggap. Napakalaki po ng mga pumasok sa kanilang bangko. Sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng AMLA ng mga bank record, doon po lumabas, napaka taas po ng degree ng culpability, yung pagiging maaakusahan o makukonvict si Sara. Pera pa po yung pera pa po yung kaso. Yung grave threat na ibinigay niya sa ating Pangulo, sa kanyang asawang si Lisa Araneta Marcos at kay dating Speaker Romualdez. Napakahirap po niyang sagutin. Kaya ito po ay may kinalaman sa pangyayari po sa ngayon. Bakit? Kasi po sa impeachment, kung sino po ang majority, kung sino po ang Senate President at sino po ang majority, sila po ang magkakaroon ng control sa proceedings ng takbo po ng impeachment court. Tingnan natin nung nakaraan, itong impeachment ni dating Pangulong Estrada. Mas marami po yung pabor kay Estrada 12-11. Kaya ang ginawa po ng mga senador, prosecutor, nag-walk out na po sila. Doon sila natatakot ho sa pangyayaring yon. Ayaw na ayaw ng kampo ng mga Duterte, si Sara, na matuloy po ang impeachment. Napakahirap pong sagutin yan. At tatambad sa mata ng mga tao, ng mga Pilipino, yung mga bank statement. Bakit nagkaroon ng mga ganon deposit? At bakit sa kanilang salin, Statement of Asset Liabilities Network, bakit wala man lang umapir ng mga cash? Pinagtago po talaga, doon sila natatakot. Kaya gusto mo nila technical. Huwag na ituloy ang impeachment. Baka ang gawin nila,
Baka pag-file pa lamang ho doon, dahil kung kontrolado ito ng dati, kung yung mga dating majority sila Alang Cayetano at ang kanyang mga kasamaan, sabihin nila na pwedeng i-dismiss siya. Baka mag-file ang abogado ni defense lawyer ni Sara Duterte na mag-file ho ng motion to dismiss. Now, dapat po hindi po yan dapat payagan sapagkat sa sa rules of court, which is a suppletory doon po sa internal rules ng sa impeachment, ang pagpapile po ng motion to quash, motion to quash, motion to dismiss, ititawag po yung prohibitive pleading, hindi pinapayagan. Baka gawin po technical ito nila ng kampo ni Cayetano dahil silang kumukontrol po ng impeachment dahil Senate President ang nagpe-preside. Baka po siya ng majority. Baka sabihin nila na dahil nakalagay sa Constitution ng Senado is the only ang body na siya po magdedetermine kung ano ang takbo, kung convicted, acquitted o pwedeng payagan niya motion to dismiss. Dahil silang trial court, wala pong pakialam ang iba. Sila ang meron tinatawag natin exclusive jurisdiction. Wala na pong pwedeng makialam sa kanila. Sasabihin nila, kami ang sinasabi sa konstitusyon. Kapag sinabi namin ito, wala na makikialam. Even the Supreme Court. Kasi kami, we are the sole judge. S-O-L-E, sole judge. Kami lamang, wala nang iba pa. Yun po. Yun ang pinagtatalong. Kaya kung maaari, pinagtatanggol nila na sila pa rin ang may control ng impeachment. Sapagkat pag kayo, ang grupo nitong dating majority, Senate President at majority sila pa rin, sila ang kukontrol po ng diskurso. Ganun po kinatatakot nila. Kaya ayaw nilang mawala sa kanila ang pagiging majority. Pero nagkakamali sila. Sapagkat nagkaroon po ng kompleksyon. Kung yun dati ay 24, sa 24 pong katutulan na senador, 13 po dyan, ang grupo po ni Cayetano, 11 lang po itong grupo nila Gatchalian. So 13 plus 11, 24. Majority nga sila. Pwede nilang kontrolin ngayon. Pero nagbago na ho. Ano mga pagbabago? Yung 13 ho nila nabawasan na. Sapagkat naging 13 ho yan, ang si Bato ay bumoto para maging Senate President si Cayetano at makakuha sila ng majority. Kasi 13 siya eh. Bakit hindi ka pwede mag-elect ng Senate President habang walang ika-13 votes during ng composition ay 24. Nagawa nila yan. Pero ano po mga sumunod na pangyayari? Pagkatapos lamang po ng 2 araw ay sumibat na ho itong si Ronald Bato. Tumakas na. Dahil alam niya, yung binibigay sa kanya ni Cayetano na protective custody ay hindi po yan magtatagal. Hindi permanent yan. At wala rin basihan niya ang pagbibigay sa kanya ng protective custody. So yung 30 nila, naging 12 na lang. So 12, 11. Sila pa rin naman majority. Pero, nagkaroon naman ng bagong arestuhan. Na-aresto naman itong si Jingo Estrada.
Sa case ng plunder, dalawang case ng malversations of funds at isang plunder case. Doon sa malversations of funds, bailable pa yun. Pero sa plunder, hindi na po ito. Non-bailable na po yun. So, sa madaling sabi, yung bilang nilang 12 ay 11 ay naging 10 na lang. Ay naging 11, kasi dati 13. Umalis na wala si Bato, naging 12. Nahuli si Jinggoy, 11 na lang. 11 pareho na po sila ng grupo ni Gatchalian, kaya naging 22 na ho. Ang sinasabing majority ng 24. Pero yung pag kayo nabawasan na, hindi na po ang base niyan ay 24. Kung ang basihan ay nawala yung mga senador na yan dito, beyond the coercive power of the Senate to compel their attendance. Katulad po na nangyari sa Abilino at Cuenco, na kung saan ang bilang nila doon naging 23 kasi yung isang senador doon ay pumunta po na ibang bansa. Hindi na po nila makontrol kasi nasa ibang bansa na. Kaya sinabi, binaba nila yung kanilang number. Kaya naging 12 na lang, pwede na raw. Kasi wala naman dyan. Ngayon po sa pangyayaring ito, nung nagkaroon na po ng 11-11, nagtay na po ngayon. Itong Gatchalian at itong Cayetano. So, Senate President pa rin si Allen Cayetano at wala pa rin galaw kasi 11-11 kasi wala pang majority. Noon hong lumipat na nag-crossover na si Senator Escudero, ang bilang po nagbago from 11-11 naging 12-10, 12 kay Gatchalian, 10 na lang ang kay Cayetano. So, ang total pa rin yan is 22 pa rin. Kasi, hindi mo pwede ibilang yung kay Bato at kay Jinggoy. Kasi hindi na siya pwedeng, wala nang coercive power ang Congress kasi hindi mo naman si Bato kung nasaan. Hindi siya pwede madala sa Congress. Ito naman si Jinggoy. Beyond that coercive power na ako, nakakulong na. Judiciary na ho, may lang doon, may control doon. Eh ngayon po, nung maging 12 na, ang sinasabi sa internal rules po doon, pwede hong mag-declare ng all position vacant, including the Senate President. Dahil 12 na ho eh. Sinasabi kasi sa Constitution, pagka kayo nakakuha ng 12, pwede na i-declare lahat ng pwesto, including the positions of the Senate President. Yun na nga lang, ang limitasyon noon ay hindi pwedeng mag-elect ng Senate President sapagkat kinakailangan noon 13 boto. So, ano po ang ginawa ng Gatchalian Group? Ang ginawa nila, nang dineclare nila ang lahat ng position vacant, including the Senate President, hindi po sila nag-elect ng Senate President sapagkat bawal po yan kasi wala silang 13 boto, 12 lang. Ang inelect lang nila ay ang Senate President pro tempore. Pwede na po kasi yung pagkaero kayo majority votes, pwede nyo nang magdeklara ng all position vacant at pwede rin kayo mag-nominate
ng mga bagong chairman to effect reorganization. Pwede po yan. Kaya ang galing po ng pagkakagawa nila, hindi sila nag-elect ng Senate President kasi bawal po yan kasi wala sila 13. 12 lang. Pero sa sinasabi rin po sa rules, kapag wala ang Senate President, vacant eh. The Senate President pro tempore, which is Gatchalian, can act as the Senate President in an acting capacity. Siya po ang magiging head ng Senate at at the same time, siya po magli-lead sa impeachment court. Yan po ang ipinaglalaban nila. Kita natin nung nakaraang araw. Nang tumawid po si ating Senador Chis Escudero, ay naging 12-10 na nga po ngayon. Ang isa sa mga committee kanilang nireorganize ay ang committee ng Blue Ribbon. Sabi nila, dineclare nila, considering na bakante na lahat, yung dating nakapwesto sa Blue Ribbon Committee ay wala na yon. Dahil sa nagkaroon na ng bagong talaga chairman at mga member itong grupo ni Gatchalian, kaya bago na ho ang namumuno noon. So ano magiging epekto noon? Tulad na nangyari nung Blue Ribbon, nung nagkaroon po sila ng committee meeting nung Huwebes, nagkaroon po nga po ng meeting ng Blue Ribbon, pero napapansin po natin, wala pong mga taga Senado, yung secretary po, wala. Ang nangyari nga dahil sa wala nga secretary, si Senate, sinasabi siya sa Senate President Cayetano na mismo umakto. Siya nagpanumpa na. At wala rin nung stenographer. Paano kayo stenographer? Yung po taga-record ng mga official na gagawin po. Paano magiging official na kung walang nagre-record, walang official recorder? At sa Sergeant of Arms po, bago na rin. Kasi kasama po, sa pagpapapalit po, ipinalitan na rin po ang mga dating nakatalagang secretary ng Senate, ang mga stenographer at ang Sergeant of Arms. Kaya tinanyo, sila lang ang naroroon. Ang umaten si Cayetano, yung kapatid niya, si Marcoleta, si Robin, at si Amy Marcos. At yung kanilang imbitado, 18 Marines, na ang purpose lamang ho noon ay hindi, kaya gusto nilang matuloy na sila pa rin, na ayaw nilang pumayag na mapalitan sila, kaya nga po, pinapasok nila yung online na pagboto, hindi po pumayag yung kabila. Dahil alam nila napakahalaga. Kasi gusto nilang sila pa rin ang Blue Ribbon Chairman, mayroon pa rin pong say sila ron. At sasabihin nila, yun po magiging platform para po sabihin ng mga Marine na nagkaroon po ng mga delivery ng maleta na siya po magpapasiklab sa kaisipan ng bawat Pilipino at tayo pumunta sa kalye. Dahil pinangalalan doon, ang dami pinangalalan doon, including President Bongbong Marcos. Pati si Tito Soto, na wala pa, hindi pa siya senador noon, tumanggap din doon ng maleta. Hindi pa Congresswoman si Laila de Lima, tumanggap din. Yung mga Makabayan Black, na alam naman natin mga mapiprinsipyo yan. Yung mga member ng prosecution, sila Joel Chua, Terry Ridon,
Mga tumanggap. Pero mapapansin mo doon, bakit selective yung kanilang binasa nitong mga Marine? Nung makita, ba't hindi nila binasa ang pangalan ho ni Senator Legarda at ni Senator Mark Villar na tumanggap ng salapi. Tsaka napakahirap po yun sa laki ng salaping 800 billion. Kung atin pong iisipin, saan sila kumuha ng 30,000 na maleta? Wala po tayo, kahit po, ubusin natin dito. Ang lahat po ng bili na po natin sa mga mall, pati yung kanilang inventaryo, hindi po makakapag-produce po ng 30,000 na maleta. At pangalawa pa ho, hindi porket i-deliver mo, sinabi mo dali sabi, diniliver ko ito, sige, address nga niya. At nagpakuha kayo ng picture, naroon nga si Sandro, basta paano naman yun? Ang dapat kasi pakikita kung si Pedro ang bibigyan ng pera, dapat si Pedro ay pinakita doon. Wala naman magulo ang affidavit. Kaya ang nangyari considering na baliwala ang hearing na yon, ay magkakaroon pa sila ng kaso. Ang tawag ko nga doon Marines. Ang basa ko doon ang pagkaka-pronounce ko rin Marines. Sapagkat ito ay parang Marites. Kwento lang yung walang pagbabasihan Tingnan po ninyo. Sa Lunes, na pagpapatuloy po ng Blue Ribbon, iimbitahan po yung mga Marine na yan. At alam po naman natin kung sino kumukumpas dyan Itong si Mike Defensor, na walang ginawa kundi gustong pabagsakin ang administrasyon na ito dahil alam niya na kailangan sila makabalik na si Sara at alam nila pipigilan nila itong impeachment na ito. Ayun ang pagkakaalam nila na pagka lumabas ito sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee, na lumabas itong sinabi ng mga Marine, ay ito na po magtutulak sa mga tao na lumabas na mag-people power na wala na tayong mga impeachment na ganyan. Kaya at may insert po, patatalsikin si BBM at papasok po si Sara being Vice President. Ganun po ang gusto nila. Kaya pinuwersa nila by all means na magkaroon po ng meeting. Kaya nga lang po, ang malungkot sa kanila, hindi po tinanggap ng sambayanan yung kanilang script o yung kanilang kwento. Wala hong naniwala. Wala hong naniwala sa kanilang kwentong yan. Wala hong naniwala. Sapagkat hindi nga official Walang taga-senado ang umatid para mag-record o magkaroon i-record ng mga proceeding, anong mga notes, ang mga walang stenographer. Sila lang mismo doon. At ang nangyari pa, magkakaroon pa sila ng kaso. Lahat nang naroon, including the senator, mga Marines, pati si Atty. Maligod. Ang kaso po nila sa Revised Penal Code ay usurpation of authority. Wala kang kapangyarihan. Kinuha mo yung isang function ng gobyerno na wala kang kapangyarihan sapagkat tinanggalan na kayo ng kapangyarihan sa Blue Ribbon Committee. Wala na kayo doon sapagkat bago na ang komposisyon ng Blue Ribbon. Kaya nagkaroon na naman sila ng kaso. Kaya patong na kaso na naman itong si Alang Cayetano, pera doon sa kasong isinampa sa kanila ni Robin Padilla ng obstructions of justice. Tatawa ako Talagang gustong-gusto talaga ni Marcoleta At itong si Marcoleta naku po, ito namumuro na ito. Plunder din ang kaso nito. At hindi lang yun sa nangyari sa kanilang kakaroon ng meeting. Nagdulas ang dila nitong si Marcoleta na sinabi ng mga media ay mga bayaran. Naku po,
Sabi ko, na marinig ko yun ako, problema mo yan. Ayun ang nangyari ho. Kaya mga nasa media practitioner, ang binanatan nyo, may balik sa inyo yan. Hindi bayaran ho ang media. At kung talagang sinabi nyo yan, meron kayo dapat ebidensya. At ang line of questioning nyo sa mga Marines ay mga leading question. Dapat may proving question. Pati ba naman yung pagsasabi doon na isa raw senador, sinabi to si Baligod yata, na involved doon sa illegal trafficking, sa sex trafficking. Hindi kasama yun sa topic na didiscuss ninyo. Iba sinama ninyo doon. Totoo man o hindi. Hindi kasama yun. Kaya humanda kayo, dami nyong kaso riyan sa pangyayaring yan. Ikaw, Marcoleta, wala ka ng kalusot-lusot. Kung nakalusot ka man sa COMELEC, which is only administrative, mahirapan kang lumusot sa kasong indirect bribery. Bakit indirect? Kasi pagka direct bribery, binigyan ko ng pera ang isang nakaupo in consideration na mabibigyan po niya ako ng kontrata. Kung wala naman po, basta binigyan ko lang, indirect yun. Eh magbibigay ba naman ng isang tao kung wala sa inaasahan? At hindi lang ho yun. Pati yung mga nagsabi sa kanya, yung 3 tao, kasama na naman si Mark Defensor, sabit din ho sa plunder. Dahil nagbigay sila. Tulad doon ng isda. Ang isda ho nahuhuli sa bunganga eh. Itong si Marcoleta, siya mismo sinabi niya na tumanggap siya ng donasyon. Sa batas ho, bawal ho pag ikaw ay nakaupo na tumanggap ng pera kahit kanino man. Bawal ho kahit na upang karaniwang clerk, bawal ho tumanggap ng pera. At bawal din, pati yung nagbigay ho, bawal din, pareho kayo equally liable. Kaya yun, considering na ang amount ay more than sa 50 million, 70 million ang tinanggap na donasyon, ay plunder ho ito, which is non-bailable. Non-bailable. Kaya, umanda ka, Marcoleta, ngayon. Akala mo puro atake ka ng atake. May counter-attack din dyan. Titingnan ko kung paano ko makakano. At napansin ko, yung grupo nila, puro may mga kaso. Tingnan natin. Sa grupo nilang 12 na lang, wala na naman si Chis eh. Dapat may kaso rin, may ko lang, may kaso rin ho yun. Nabigat din ang kaso nun, tumanggap din ng donasyon yun at plunder din sa flood control. Isa ho dyan, sa 12 senador, 2 ho dyan, ay may problema ho sa ICC. Yung isa nga ho, pinaghahanap na si Bato eh. At ang isa pa dyan, si Senator Bongo. Nung pinakinggan ko, yung salitan payag ni Senator Trillanes, baka by November, mahuhuli na rin ito, mag-issue na research ng arrest warrant itong ICC labang kay Bongo. Ayan. Si Jinggoy, ayun, nakakulong na. Si Villanueva at Buti, ewan ko lang, ito rin si Butit, wala na rin doon si Chis, kasama rin siya ron. At yung magkapatid na Villar, na may kaso sila doon sa stock manipulation, stock trading, ng Securities and Exchange Commission, kaso rin yun. Yung anak ni Legarda, na nakakuha ng prangkisa, sinabi na magpo-provide ng ganitong mga so wind energy sa renewable, hindi naman tinanod.
tinuloy na nag-penalty 24 billion. Kaya sabi siguro ni Lito Lapid, na kasi marami pong humanga sa kanya, sabi niya, sasama ako sa inyo, may ito ko sasama sa inyo, dito na lang ako sa 11, sa grupo niyo ng Gatchalian. Grupo kayo ng mga pusakal Kaya ang problema nila. Kasi sabi ko sa inyo, hindi natutulog ang Diyos, meron tayong CCTV. Tandaan ninyo, ang po ninyo, si Duterte, na minura ang Panginoon Diyos, may gantihan, hindi lang sa kanya, pati sa kanyang mga tao. Asan si Kibuloy, si Marco, si Harry Roque, si Bato, nagtatago. Marami pa ho dyan ako. Kaya, may hirapan kayo. Kaya lang, babanggitin ko rin ho dito, nung hinuli ito si Jinggoy Estrada, akala niya, okay na siya, nag-file siya ng isang case which is available naman yun. Pumunta sa sandigan, nagpiyansa siya ng 90,000, the following day, meron pa pala, which is non-bailable naman, nare-release ng 5th Division ng Sandigan Bayan. Plunder. Saka nakakita, isang may kaso, bago hulihin, meron pang press conference, mga pangkaraniwan, pupusasan na kagad yan. Kita nyo, meron pang press conference, pa siya pinamili. At pwede pa siyang mamili kung arrest ba o surrender. Pagkakalam ko pa, ikaw merong lumabas na ng warrant of arrest mo, wala ka na makapamili, talagang pupuntahan ka na. At hindi lang ho yun, Nagkagulo pa sa Senado nang pinuntang si Secretary John Vic Rebulla. Nagkasigawan pa itong si John Vic at itong si Cayetano. Sabi na naman ni Cayetano na ang huli kay Estrada ay para bang involved na rito ang judicial, ang independence ng Senate. Sapagkat hinuli isang senador at muna pa rin lalabas. Mr. Former Senate President, yung kaso ho yan, dumaan ho yan sa mga legal na proseso sa DOJ at Ombudsman bago po nakarating sa sandigan, pinag-aralan mo yan. Nasa legal na proseso, hindi po yan basta-basta hinuli lang. Tapos sinasabi nyo pa, ito ay may kumpasto ng Malacanang. Hindi po basta-basta yan. Kita nyo naman yung mga ebidensya. Pwede bang mag-imbento ko na lang ng isang kaso? Common sense na ho yan. Hindi po basta-basta mag-imbento ng kaso. Ayun nga lang, nagsasabi ka ng totoo, napakahirap sagutin ng mga tanong sa iyo ng mga abogado at ng mga judge, lalo pa kung gagawa-gawa ka. At hindi lang ho yan, Nung ginuli na po itong si Jinggoy Estrada, nakita ko mukha nitong si Jaime, si Camille na umiyak pa, si Marcoleta, na parabang sila ho ay parabang si Cayetano ay parabang namatayan, lungkot na lungkot. Sabi nila, nako, patay tayo ito, nabawasan na tayo ngayon ito. Kumbaga sa pader, nababawasan natin ang ating pundasyon. At hindi lang yun, Kinihatid pa ni Speaker, ni Senate President Cayetano, hanggang dun sa saka mo nakakita ng ganun. Isang inisyo ng warrant of arrest, iniskortan pa. At pagdating naman doon, hindi na pumasok ito si Cayetano. Dahil nagatid daw siya ng isang inisyo ng warrant of arrest Yun ang naging basis. Tapos, 2 araw, hindi na sila pumasok. Dahil yun nga natatakot sila na maagaw sa kanila yung posisyon ng
Ribbon Committee. Doon po sila takot-takot mawala sa pagkakataon na yon. Kaya, maganda po ito mangyari sa Lunes. Abangan po natin. Napakaganda ho nito. Ano mangyayari? Kaya na nga ho, kausap ko itong si ating presidente ng aming sama ng Paranaque Philippine Digital Media Society at si Director Eli Rolona. Pinag-usapan nga ho namin yan. Sabi namin, paano yan? Paano pag open sa ng Senado sa July 26 na kung saan po magkakaroon ng opening na session? Dahil yun po ang araw ng SONA, State of the Nation Address ni Bongbong. Sino ang aaktong Senate President? Kasi sa ngayon pa ay ayaw pa bumaba ni Cayetano. Pagpalagay natin, siya pa rin ang Senate President. Senate President ka? Wala ka na naman tauhan, wala sa iyong majority. Makakapag-call ka ba? Ng session? Ay hindi po, gusto ko rin po i-correct kasi sinabi ko, ang position pala niya ang bilang Senate President ay wala na rin po. Wala na rin pong Senate President. Former na lang ang tawag sa kanya, ex, sapagkat binakante na nga yan. Yun nga lang po, hindi pwede mag-elect. Kaya wala pong Senate President. Ang problema sa pag-inusapan namin tatlo ni Gaspar at ni Director Eli, paano yan, sinong uupo? Sa ganyan pong issue ay hindi po pwede makialam ang iba pang sangay ng pamahalaan, lalong-lalo na po ang executive, ang Malacanang, sapagkat co-equal branch po yan. Hindi po sila pwedeng pakialaman. Yung kumbaga sa bahay ng kapitbahay mo, hindi mo pwedeng pakialaman yan. Yung may-ari lang ng bayan pwedeng umayos ng kanyang bahay. Magkaganon, sino naman? Baka pag umabot sa Supreme Court yan, ang nakakatakot, baka sabihin ng Supreme Court considering that the subject matter is a political, wala kaming pakialam dyan. Dapat Senado rin, dahil bahay nila yan. Yun ho, magkakaroon ng problema roon. Sapagkat ang dapat kong gawin dito sa flow ng pangyayari, dapat ito mag-file ng mandamus. Ito pong si dating Senate President Cayetano, sapagkat ang kanyang rights na bilang President ang nawala, na Senate President ang nawala. Hindi po pwede po mag-file ang grupo ni Gatchalian kasi lumalabas o sila na nakaupo Wala ako, ito ko pupunta sa Supreme Court, wala naman nawala sa akin, yung rights ko nawala. Pupunta lamang ako sa Supreme Court kasi may nawala na kung may rights akong nawala. Hindi katulad ditong si Cayetano, siya nawala siya kasi tinanggal sa Senate President. Siya dapat pero ayaw niya. Kasi kung yung ginagawa po ngayon nitong sila Gatchalian, there's a presumption of regularity ang kanilang ginagawa ay tama. As a matter of fact, yung Integrated Bar of the Philippines na samahan po ng mga abogado na itinatag noong taong 1973, lahat po ng abogado yan, kasama na po ang mga huwes at Supreme Court, member po yan ng IBP, being attorney, being a lawyer, member po sila. Nag-release na po at sinabihan nga po, nag-release sila ng kanilang statement o paniniwala na ang ginawang session ng grupo ng Gatchalian ay tama
meron silang quorum. Ganon din po ang paninindigan ng mga dating Justice Ascuna, dating Justice Agabi, na dating Pangulo po ng UP, yung pong Dean ng San Beda, Adamson, at iba pa po mga eskwelahan, pati sa Lyceum, at iba pong mga legal scholar at legal luminaries, wala pong pumapapabor sa kanila. Puro ito sa paninindigan po ng gatyanan. There is a valid exercise of legislative power. Ito pong Gatchalian group. Kaya nga lang, medyo makapal talaga ang mukha nito nung nakaupo Kaya ang question niyan, ano ang mangyayari? Although may isa na nga hong public school teacher, high school public school teacher, ang nag-file na po sa Korte Suprema para po resolbahin yan. Hindi po natin alam kung kailan po yan mariresolbahan. At dahil nga po sa hindi pagpasok sa pagkakaroon po ng hindi pagkakaroon po ng sesyon ng 3 araw na kagagawan po ng grupo nitong si dating President Alan Cayetano, ay yung po mga nakabinbin na nasa business ng Senate ay hindi po na-aproban. Tulad po yung mga pagpo-promote po sa mga general, sapagkat pag hindi po sila na-promote ay hindi po sila magte-take effect yung kanila pong promotion sapagkat magbe-birthday na po sila. Iba po kasi yung 20th Congress at 21 Congress. Sa mga general na yung pag nabakante nila yung pwesto nilang inawakan, marami pa po ang gagalaw. Mga kernel, may papal pa sa kernel, lieutenant kernel, marami pong mga kanon pa yan, marami pong apektado dyan. Yung po ang kasama. At yung mga binipisyo po ng mga barangay health worker, yung kanila magnakarta, yun nakabimbing ding na batas na hindi pwedeng i-detain ng hospital ang bangkay ng namatay sapagkat hindi pa nakakabayad. Kasama rin po yan. Kasama rin din po dyan yung naturalization ng dalawa nating manlalaro, magbibigay karangalan po sa atin, isa po sa wrestling at sa basketball. Ayun nga po nakakalungkot gawa ng dahil sa ginawang pag hindi pagsibot ng grupo ni Gatchalian ay hindi po natuloy yung pagbisita po nitong Pangulo po ng Pangulo, hindi ko alam kung Pangulo o Premier ng Vietnam. Nakakaya ho yan. At ang epekto ho niyan, lalo pong pa-apekto na ekonomiya. Pagka pa yung mga investor, baka po lumayas ng iba rin dito at yung mag-i-invest pa mawalan na unang gana. At matuloy po natin dito sa session nga, mabuti na lang at pumasok sa isipan ng ating Pangulo na magtawag po ng special session para po pagkuhan yung mga dapat na aprubahan. Ni Cayetano mukhang boboykotin. Sabi niya, kayo naman ang may hawak ng mga Senado. Kontrolado nyo naman. Dapat din nyo kontrol dyan. Kayo nila magsesyon. Ayan po ngayon ang mga mangyayari sa atin. Pero sa aking paniniwala, mabalik kami sa usapan namin, itong tatlo, ni Gaspar at ni Eli, dapat mayroon talaga mag-referee. Kasi
Kahit siyang pag-usapan, may referee. Pero pwede rin namang makialam na itong executive. Nasabihan Cayetano Group, huwag na kayo pumunta sa huwag na kayong magpilit na kayong majority na ikaw upong Senate President. Sapagkat kinilala na po ng Malacanang ang bagong upong talagang si Acting Senate President. At President Pro Tempore, hindi na po acting sa President Pro Tempore, para po siya acting President, si Sir Gatchalian. Kaya ganyan po ang mangyayari. Pero in-advise ko kayo na manood po tayo ng manood po tayo ng sesyon ito pong nadarating na sa Lunes, yung buong Blue Ribbon. Sapagkat patutunayan nito si Tulfo na sa talaga ang Blue Chairman, kailangan exercise niya yung kanyang At hindi lang ho yun, alam po natin, pagdating po sa mga ganyan labanan, mahihirapan po sila sa mga Tulfo brother. Siyempre, nasaktan si Tulfo dahil sinabi, kasama rin yata sa, ewan ko nung sana hindi totoo yun. At nakikita ko rin na kapag alam ko, script lang ito mga Marine na to Ang coach nito si Kung meron pong coach si Marcoleta, ang coach o director, may producer si Defensor. Pag sila po ay sumagot nag-i-evade sila sa tanong o nagsisinungaling, maaari po panukala ang isang miyembro ng Blue Ribbon na ipakontempt sila. At alam po naman natin ang mangyayari pag ang isang resource person ay umiwas sa tanong, nagsisinungaling at ayaw magsabi ng totoo, yan po ay kinukontempt. At pinadidetain po sa Senado, katulad po ng ginawa dito kay Carly Diskaya. September pa ho yan. Na itatan-over na sa isang korte sa Bulacan, sa RTC, dahil sa kaso nila na flood control. Ganyan ho yan. Kaya siguro baka ninenervous na itong mga Marine na to. At may nagsabi pa, narinig ko si Matibag na sabi raw, binayaran daw ng tigpa 5 million ng mga Marines na ito ni Defensor. Naku, mabigat na bintang yan. Iimbitahin din po yun, mag-harap-harap. Kayo mga Marine, matapang kayo, ikaw baligo, tatapang nyo kasi ang naruro sila Marcoleta, yung grupo nila Cayetano. Ngayon, tingnan ko ngayon. Ang tapang ninyo sa Lunes. Sana makarating kayo. Sana makarating kayo para patunayan nyo kung sinabi ninyo at basahin ninyo. Yun talaga nilalagay ng original na affidavit ninyo na naroon ang pangalan ni Legarda at ni Mark Villar sa nag-deliver po ng mali-maleta. Hindi yung namimili lamang kayo. Kaya yung pagkakagawa ng masama ang pagkakagawa ng script
Halatang-halatang gawa-gawaan nyo lang, walang Gusto nila ipakita lamang na nagkaroon kayo ng hearing at pakita sa taong bayan na magkaklas na kayo. Kasi nagdi-deliver na ng mga malay-maleta pati sa Pangulo, sinabi pa. Kaya lang kulang yun. Hindi yung gustong-gusto. Dinala daw nila sa paway, sinong tumanggap. Kung sinabi nila, kung si President Marcos ang tumanggap yung siguro, wala na nilang makakapag Madali yung gumawa ng kwento Madali magpakit, kunin ng mga address, o magpalitrato kung naruroon. Pero hindi po yun ang pagpapano po sa korte ng pahirap. Mahirap po magpatunay sa korte. Mahirap po magpatunay. Sapagkat kung kinlay mo na ibinigay mo sa isang tao, patunayan mo, ikaw may personal knowledge mo, i-deliver mo sa kanya personally. Hindi kahit kani-kanino. Kaya dyan po masusukat talaga sila. Kaya nga siguro, nag-iisip-isip na itong mga marin na ito Kung anong ka nagagawin, di naman yung masisisi mga yan. Wala ng trabaho mga yan. Kaya siguro, napilitan tanggapin yung ang sinasabi na tinanggap nila ay tigpa 5 million. Aba, napakalaking halaga ho noon. Napakalaking halaga noon. Pero hindi sapat ho yun pag sila naman ay makulong. Ang dami pong kaso niyan. Kasi perjury ho yan. Perjury ang ginamit. Tapos usurpation of authority pa yan. Yung mga kaso ninyong yan, naku po. Kaya abangan po natin ang mga mangyayari po sa Lunes sa Blue Ribbon at magkakaroon po ng special session. Diyan natin malalaman sa special session kung sino po talaga ang majority. Si Cayetano Group o Gatchalian Group. Nakikita ko na mukhang hindi atin ito mga Cayetano Group kaya Gatchalian. So yun po lamang at sana kapagbahagi po tayo ng mga bagay na nakatulong po sa atin upang atin pong i-analyze sa mga pangyayari sa ating pong kapaligiran. Yun po lamang, maraming salamat at sana makinig po tayo muli sa programang itong Kontrapunto. Maraming salamat at God bless you all. Issue by issue, pag-usapan, harap-harapan kasama si former board member John Palacol sa programang Kontrapunto. Kontrapunto. Tuwing Sabado sa ganap na ikadalawa ng hapon sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Kontrapunto. 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 Hosted by Mr. John Palacol.
Issue by issue, pag-usapan, harap-harapan kasama si former board member John Palacol sa programang Kontrapunto. Kontrapunto. Tuwing Sabado sa ganap na ikadalawa ng hapon sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Kontrapunto. 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 Hosted by Mr. Jun Palacol.